Hi guys! This is Inday Marilyn Campos Vlog. Oo, masimba usa si Marilyn guys. Si Inday Marilyn masimba para daghag grasya. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay nakakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga danugan. Hinumdumi kini. Daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayon unta motanaw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Kung mamati unta sa inyong nalumog, apan wala sila makabati." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa Santa Ana, sa Burgos. Atong palagpagan ng Diyos, ang atong kapisahan ko. Ato sa palagpagan si Santa Ana, ang atong mahal na patron. Mga kaigsunan, aniya kita, ini atong tinuig nga kapistahan aron pagpasalamat sa Dios isip usab ka katilingban nagsaulo kita karon kining santos nga misa kay sa kasaulugan sa piyesta ang santos nga misa mao gyud ang pinakaimportante nga kasaulugan. Hinoon alang sa uban daghan ang mga itagaan o importansya panahon sa kapistahan ng panila nga doon na punoy upat ka M sa fiesta celebration. Kung sa maning upat ka M sa fiesta celebration, ang una nga M, makakaon. Kay isod sa kung namista mo niya, ulit mo nga napas mo. So, makakaon. Kay kabahin mo kita na sa celebration, nga doon na kaon. Ang ikaduha nga M, makainom. Kaya man karon hanglan sa buong anugan mga magpahilis. Pero hinay-hinay ra sa pag-inom kay sa pagkaroon panahon na gaday madisgrasya tungod sa sobrang inom. O bitaw nga doon naging painom duman ang inom, drink moderately. Dili kay moderate sa kanal. Ang ikatulong nga M, maka-green house. O yun ay paborito sa uban. O na uban nagdala-daan o na sa unas cellphone. No? Sila tayo nga punong yun sa green house. Pero mga kaigsunan, kabahin naman ka na sa atong kultura sa fiesta celebration. Pero doon ang pinaka-importante na M. Ang pinaka-importante na M sa fiesta, mao ang misa. Makatambong sa santos nga misa. Kay kining fiesta, kasaulugan sa atong patron sa atong santos. Itawag kining holiday of a saint. The fiesta celebration is a holiday of a saint. Yang atong santos kay niangan sa simbahan usa ang importante nga kasaulugan sa fiesta mao gayon ang santos nga misa. Amen. Amen. Akong
tahong paglugbo sa atong bagong pura paroko dinhi sa parokya sa Burgos, si Father Dunats Eliazar o Israel sa Vikaryato sa Siargao, kauban sa mga bisita na kabarian. And I would like also to acknowledge the presence of our LGU family din sa Burgos, pinanguluhan ni Mayor Angie Arsena, uban ni former Mayor Manuel Arsena. Mga kaigsunan, ang tema sa atong kasalugan karon ng ingon, Santa Ana, Inahan ni Maria, sumbanan sa paglaom, tigpangaliya alang sa kalinaw. Sumbanan sa paglaom, tigpangaliya alang sa kalinaw. Dili na kayo kung isod sa kinabuhi ni Santa Ana kay nagpiesta, maumani kanunay ang diskutan sa Santa Ana, lula siya ni Jesus ang atong Ginoo. Paguting na mo-focus ko sa pamalandong nato karon kining kalinaw. Mga kaigsunan, importante kining kalinaw nga atong pamalandungan karon. Tungod kay dunay dako nga hulga karon sa atong kalibutan. Daghan ang kadugot karon sa atong kalibutan. Na kaning wala pa mahuman ng gera sa Russia o sa Ukraine. Niak nag-escalate pa rin gera sa Israel o sa Palestine against the Hamas group. Iapil na kuning Lebanon o sa mga silingan ng mga nasod sa Israel. Kita sa nasod kay Bulga nagyatubang kining kagubot nila pag-ilog sa West Philippine Sea. Kining China ug ang atong nasod sa Pilipinas. So, maubitaw na ang atong mga kaobispuhan pinaagi sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nagpadala sila karon og Oratio Imperata nga kitang tanang katawhan mag-ampo alang sa kalinaw. Kalinaw sa atong nasod, kalinaw sa tibok kalibutan, kalinaw sa atong lungsod, kalinaw sa matag pamilya. Kanya si Lola, 100 years na pero active pa siya. Ano na may uban makabot og 100 pero ready na sa makadungog, hindi makadiho. Pero kini siya okay pa siya. Mao nag-interview siya sa TV or PSBN man siguro to. Niya itong panahon na kayo, walang may pangkiti kay pandemic, bawal ang mga gathering. Di pangtana siya sa nag-interview niya nga kung sa may imong sikreto, may kasagaran pangutana. Kung sa may imong sikreto nga nag-abot ka o 100 years. Dugay siya nakatubag, di-posa siya, nag-una-una kung sa iyang tubag. Taw-taw, ningon siya nga, wala mang ko'y sikreto. Ni padayon siya sa Panginoon, sultihan talang mo nga niabot na ko karoon ng 100 years, pero wala ko makabutang kung make-up sa akong naon. Since childhood, wala ko makabutang kung make-up sa akong naon kay pobre ramang ko nga pamilya. Murag nakakatawa ko, nahimuot ko sa iyang tubag kay sa akong nauna kung sa may connection sa 100 years, long years o application sa make-up sa nauna. Kung sa may logic feeling na kung di ka mag-make-up, mabot ka 100 years. What is the connection? Kasi ikaw mong sige make-up na di ka mong pagod 100 years. Pero, taon-taon, siguro na results siya sa pagtubag sa mga pamutana, marotoy ni pop-up sa iyang una-una. Taon-taon, ningon siya nga, tinuray, I live a simple life. Nagpuyo ako sa simple na kinabuhi. Siguro sa iyang pagkasimple, ningon siya nga, wala siya make-up. Okay na sa iyong pag-ingon na I live a simple life,
nakita na ko ang connection. Ano niabot siya taas na kinabuhi, 100 years. There is always a connection between simplicity of life and long life. Kaya kung magpuyok ka sa simple nga kinabuhi, igo nila na less ang complication sa simple nga kinabuhi. Not complicated, not sophisticated, simple nga kinabuhi. Kung simple nga kinabuhi, less ang imong worry, less ang kabalaka, less ang stress, and there is peace in your life. Kung less na niya imong mga kabalaka, less ang imong stress. Importante man niya gamay na ang stress sa ato kinabuhi. Kay number 1 cause karon sa sakit, bisan sa cancer, too much of stress. Grabe na stress kay complicated, sophisticated na kayo ang atong kinabuhi. And so if there is less worry, less stress in life, there is peace. Dunay kalinaw. And surely, you will live a peaceful life, you will have a long life. Mao nga mga kaigsunan, do not make your life complicated. Live a simple life because simplicity is beauty, and with this simplicity, you make a peaceful life.